Ang buod ng Ibong Adarna. Sa isang mapayapang kaharian ng Birbanya, may isang hari na ang pangalan ay si Don Fernando. Ang kanyang asawa ay si Doña Valeriana. Sila ay may 3 anak na lalaki. Ang pinakamatanda ay si Don Pedro. Ang ikalawa ay si Don Diego. At ang bunso ay si Don Juan. Isang gabi, samantalang natutulog si Don Fernando, nagkaroon siya ng isang masamang panaginip at siya ay nagkasakit. Ang kanyang panaginip ay tungkol kay Don Juan, na siya daw ay inihagis sa isang balong malalim ng 2 lalaki. Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng manggagamot sa Birbanya upang gamutin ang hari. Ngunit walang makapagpapagaling sa kanya, hanggat isang ermitanyo ang dumating at nagsabi na ang tanging makapagpapagaling sa kanya ay ang awit ng Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ay matatagpuan sa puno ng Pedras Platas sa bundok ng Tabor. Isinugo ng hari ang kanyang panganay na anak na lalaki upang hanapin ang Ibong Adarna. Ito ay si Don Pedro. Naunang hanapin ni Don Pedro ang Ibong Adarna, ngunit siya ay nabigo at hindi na muling nakabalik. Dahil sa tagal nang hindi nakabalik ni Don Pedro sa Albania, ay sinundan ito ni Don Diego upang hanapin din ang Ibong Adarna. Ngunit nabigo si Don Diego. Siya ay hindi din nakabalik sa Birbanya. Hindi na nakabalik ang 2 magkapatid na si Don Pedro at Don Diego dahil napakinggan nila ang awit ng Ibong Adarna. Sabi ng matandang ermitanyo, kapag pinakinggan mo ang awit ng Ibong Adarna, ay ikaw ay makakatulog. Pagkatapos ay iiputan ka at ikaw ay magiging bato. Lumipas ang 3 taon, ngunit hindi na nakabalik ang 2 prinsipe. Dahil dito, natakot si Don Fernando na isugo ang kanyang bunsong anak na si Don Juan, dahil baka magkatotoo ang kanyang panaginip. Ngunit nagpumilit si Don Juan na hanapin ang Ibong Adarna. Samantalang si Don Juan ay naglalakbay upang hanapin ang ibon, kita niya ang isang matandang ermitanyo na humihingi sa kanya ng pagkain. Dahil si Don Juan ay may magandang kalooban, ibinigay niya ang kanyang kahuli-huliang baon na tinapay sa matanda. Dahil dito, tinulungan siya ng matandang ermitanyo kung paano matatagpuan ang Ibong Adarna. Sinabi nito ang kanyang kaalaman kung paano mahuli ang Ibong Adarna. Binigyan ng matandang ermitanyo si Don Juan ng 7 dayap, matalim na labaha at gintong sintas. At ang kanyang sinabi na tuwing kakanta ang Ibong Adarna ay kailangang sugatan ni Don Juan ang kanyang palad at patakan ng katas ng dayap ang sugat upang hindi siya makatulog. Kailangan din niyang umiwas kung ang ibon ay umipot kapag katapos nitong umawit, at kapag nahuli na niya ang Ibong Adarna, dapat talian niya ito ng gintong sintas na ibinigay sa kanya ng ermitanyo. Naging matagumpay si Don Juan na makita at mahuli ang Ibong Adarna, ayon sa bilin ng matandang ermitanyo sa kanya. Dinala niya ang Ibong Adarna sa bahay ng ermitanyo, na doon ay inilagay sa isang hawla ng ibon. Kanya ring naligtas ang kanyang 2 kapatid nang buhusan niya ito ng mahiwagang langis. Ngunit sa kabila ng mga ito, naiinggit si Don Pedro kay Don Juan, at sinabi niya kay Don Diego ang kanyang masamang balak kay Don Juan. Sumang-ayon si Don Diego sa masamang balak ng kanyang kapatid. Kanilang sinaktan si Don Juan hanggang siya ay mawalan ng malay. Kinuha ni na Don Pedro at Diego ang Ibong Adarna at dinala ito sa hari. Gayunpaman, pagdating nila sa kaharian ay hindi ito humuni at umawit. Samantala,
Nagdasal si Don Juan dahil hindi siya halos makagapang sa bugbog na tinanggap mula sa kanyang dalawang kapatid. Isang matanda ang tumulong sa kanya at siya'y hinilot hanggang gumaling. Dali-dali siyang umuwi at sa kanyang pagdating sa kaharian, nagpalit agad ng balahibo ang ibon at bigla itong umawit. Ang inawit ng ibong Adarna ay patungkol sa ginawa ng dalawang prinsipe kay Don Juan. Doon din gumaling ang hari. Nais ni Don Fernando na parusahan ang kanyang dalawang anak dahil sa kanilang ginawa kay Don Juan. Ngunit paglaoy nagbago din ang kanyang isip dahil sa pakiusap na rin ni Don Juan. Ngunit isang gabi na nagbabantay si Don Juan sa ibong Adarna, siya ay nakatulog at hindi na malaya na pinakawalan ni Don Pedro at Don Diego ang ibon. Lumipad ang ibon papalayo sa kaharian ng Berbania. Ipinasya ni Don Juan na umalis at magpunta sa bundok ng Armenia dahil sa takot na siya ay pagbintangan na magpalaya sa ibon. Siya ay pinahanap ng hari sa kanyang dalawang kapatid. Natagpuan ni Don Pedro at Don Diego si Don Juan sa Armenia. Sa kanilang paglalakbay pabalik, isang araw nakakita sila ng isang balon. Sila'y bumaba doon ngunit tanging si Don Juan lang ang nakaabot sa pundo ng balon at sa ibaba nito nakita niya ang isang napakagandang ginintuang palasyo. Doon nakita din niya ang mga magagandang prinsesa na si Juana at Leonora. Ngunit sila ay binabantayan ng serpente na may 7 ulo at higante. Napatay ni Don Juan ang higante at ang serpente. Dahil dito, sumama sila Prinsesa Juana at Leonora kay Don Juan palabas ng balon. Ngunit naiwan ni Leonora ang kanyang singsing sa isang mesa. Dali-daling binalikan ni Don Juan ang singsing. Ngunit 10 dipa pa lamang si Don Juan patungo sa ilalim ng balon ay dali-daling pinutol ni Don Pedro ang lubid. Nahulog si Don Juan sa ibaba ng balon at siya'y labis na nasaktan. Subalit, inutusan ni Leonora ang kanyang alagang lobo upang tulungan si Don Juan at sila ay umalis na patungo sa Berbania. Nang makarating sa Berbania si Don Diego ay ikinasal siya agad kay Doña Juana. Ngunit si Prinsesa Leonora ay humingi pa ng 7 taon bago magpakasal kay Don Pedro. Dahil siya'y umaasa pang babalikan siya ni Don Juan. Si Don Juan naman ay nakaligtas na rin mula sa balon sa tulong ng lobong alaga ni Doña Leonora. Nakuha na rin niya ang singsing nito. Samantalang siya pabalik sa Berbania, nakatulog siya sa ilalim ng isang puno na siyang pagdating ng ibong Adarna. Ngunit siya ay nagising at narinig ang awit ng ibon tungkol sa isang mas magandang prinsesa na si Doña Maria Blanca, na anak ni Haring Salermo ng kaharian ng De los Cristales. Nang marinig niya ito, siya ay nagpasya na hanapin ang kaharian ng De los Cristales. Tulong ng isang agila na sinakyan ni Don Juan, siya ay nakarating sa kaharian. Napadpad siya sa isang batis at nakita niya ang isang napakagandang prinsesang naliligo dito. Pagkagayon, itinago ni Don Juan ang damit ni Doña Maria at pagkatapos maligo nito, hinanap ni Maria ang kanyang damit. Ngunit paglipas ng isang oras, ay nagpakita na rin si Don Juan at ipinahayag ang kanyang malinis na layunin sa prinsesa. Gayunpaman, hindi nagalit ang prinsesa at ibinili niya ang kanyang gagawin kapag siya ay makita ng Haring Salermo. Sinubok ni Haring Salermo si Don Juan. Naging mahigpit ang pagsubok na ibinigay ni Haring Salermo kay Don Juan. Gayunpaman, lagi nitong napagtagumpayan ang lahat ng pagsubok ng hari sa tulong na rin ng mahika ni Doña Maria Blanca. Nang malaman ni Haring Salermo na tinulungan ni Doña Maria Blanca si Don Juan sa kanyang mga pagsubok, ay isinumpa niya ang mga ito. Ang sumpa ay makakalimutan ni Don Juan si Doña Maria Blanca at magpapakasal siya sa iba. Dagling umalis si Don Juan at Doña Maria Blanca patungo sa Berbania. Nang malapit na sila Don Juan at Maria Blanca sa kaharian ng Berbania,
ay pansamantalang iniwan ni Don Juan si Maria Blanca sa labas ng kaharian. Ngunit nang malaman ni Leonora na dumating na si Don Juan, siya ay lumapit kay Don Juan at nakalimutan ni Don Juan si Doña Maria Blanca. Doon, itinakda ang kasal nila Doña Leonora at Don Juan. Ngunit nang dumating si Doña Maria Blanca, namangha siya sa napipintong kasal ng dalawa. Kaya siya ay humiling ng isang palaro na naging dahilan upang maalala ni Don Juan ang kanilang nakaraan ni Doña Maria Blanca. Unti-unti namang nagbabalik ang alaala ni Don Juan at sila ay nagpakasal ni Doña Maria Blanca. Samantalang si Leonora naman ay nagpakasal kay Don Pedro. Pagkaraan nito, umuwi sina Don Juan at Doña Maria Blanca sa Isla de los Cristales at sila ang tinanghal na hari at reyna sa kaharian. Pinamunuan nila ang kaharian ng makatao, makatarungan at makadiyos na pamumuno. Dahil dito, sila'y minahal ng mga taong bayan. Wakas.